Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lang po lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po, none other than Brother Kuya Carlo Leal, para hindi ko pa rin hindi matanggal yung kuya. No? Si Kuya Carlo Leal po ang magpipreach sa atin at nasa chapter 10 na po tayo ng 2 Corinthians. Ngayon po, kung sinusundan niyo po yung mga Bible study ng GFC, para pong may tema ngayong linggo yung mga Bible study. Parang may tema ng gera. No, yung PDF, no, tungkol sa Armageddon. Tapos kahapon, sa Men of the Word, no, yung laban ng mga tukso. And then today naman po, yung the warfare of the mind, the battle of the mind. No, so parang may sinasabi ata ang Panginoon sa atin ngayon. So sana po handa po tayong sumamba at aralin ang kanyang salita. At as always, ang mga kakantahin po natin ay may kinalaman sa tema ng ating aaralin. No, ang unang kanta po, Kaamot Ringal, ay tungkol po sa meekness and majesty ni Jesucristo na tao't Diyos, sabi sa kanta, na banal, nagsanib na sakdal, masdan si Jesus. No? And then our second song, sa ngalan ni Jesus, sinasabi naman po, sa ating puso't buhay paghariin siya, at ang kasalanan susupilin niya, sa ating kahinaan siya ang kapitan. No? So sa lahat ng po ng kahirapan at trials, siya po ang mamumuno sa atin. And ang pangatlong kanta po, Salingan ng Iglesia, kung saan po ang simbahan, ang mga lahat po ng mananampalataya sa buong mundo, no, bilang isang katawan ni Jesus ay kumakanta sa foundation na si Jesucristo. So with that in mind, tayo po ay tumayo at ating sambahin siya. Diyos na banal, nagsanib na sakdal, stans ni Jesus. Diyos na walang hanggan, sa tao'y nanahan, sa kapakumbaban, lubos naglingkod. Hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pasamba, masdan ninyong Diyos.
liwanag, pag-ibig na hayag sa kahinaan. Bunying Panginoon, bumaba sa gayon, ang tao'y maahon at walhatiin. Hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pagsamba. Masdan ninyong Diyos, masdan ninyong Diyos, masdan ninyong Diyos. Let's sing. Sa ngalan ni Jesus, luluhod lahat. Bawat lahit lipi ay maghahayag na si Jesu Kristo ay Panginoon. Ang dakilang Berbo noon at ngayon. Sa salong salita. Sa sangsalita niya nalikha lahat, sa sangkalangitan, sangkalupaan, mga kaharian, kapangyarihan, tinatanghal kanyang kalwalhatian. Siya'y nagpakababa. Siya'y nagpakababa, ang itiniwan, namuhay sa lupa, may kabanalan, dumanas ng dusa, buhay inalay, at sa kamatayan siya'y nagtagumpay. Sa ating puso. Sa ating puso't buhay, paghariin siya, at ang kasalanan susupilin niya. Sa ating kahinaan, siya ang kapitan, kanyang kalooban ang ating sundan. Last verse. Kapatid, si Jesus babalik muli, buong karangalan siya'y maghahani, ang kapangyarihan, kalwalhatian, sa ating mga puso siya'y papurihan. Let's sing. Salingan ng Iglesia. Salingan ng Iglesia ay si Kristo Jesus, siyang kanyang manlilikhat, kanyang manunubos, umanaog sa lupa, Iglesia'y tinubos.
last verse. Kalakip ng iglesia ng Diyos na dakila, maging ng kapatiran may pakikisama. Panginoon loobin, maging gaya nila, tahanan mo'y sapitin, ika'y makasama. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Efeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 17. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Efeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 17. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, aming makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataong binigay niyo sa amin upang kami magtipon-tipon at sama-samang umawit, magbasa at makinig sa iyong salita at sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagtusto sa amin sa nakaraang linggo. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong wagas na pag-ibig at sa iyong mga kaawaan na laging bago tuwing umaga, Panginoon. Kinikilala namin na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, hindi lang sa aming mga buhay, kundi sa lahat ng bagay sa sanlibutan. Panginoon, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat at sa iyo kami lumalapit at nagtitiwala. Lord, humingi kami sa inyo ng tawad sa lahat ng aming kasalanang nagawa sa inyo at maging sa isa't isa. Alam naming dahil lamang kay Jesus kaya kami makakalapit sa inyo dahil sa kanyang ganap at natapos na gawa sa krus. Dahil kay Kristo, dahil sa krus, kami ay may kapatawaran. Dahil kay Kristo, kami ay iyong itinuturing na matuwid sa inyong harapan. Panginoon, dalangin po namin ang aming bayan. Marami pong nangyayari sa aming paligid. May mga marsa ng bayan ngayon at sa mga susunod na araw. Naway ang aming tugon ay naayon sa aming pagkakakilanlan, ang aming identity in Christ bilang iyong mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo. Panginoon, ikaw ang hari, ikaw ang Panginoong naghahari. Nananalangin po kami para sa kapayapaan, katarungan at katwiran. Pinanalangin po namin ang pamahalaang inyong itinalaga sa Pilipinas. Naway mamuno sila ng ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong layunin na sila ay gumawa ng mabuti at supilin ang kasamaan. Ipinanalangin din po namin ng aming iglesia, ang GFC.
pati na rin po ang mga iba pang tapat na simbahan na nagtitipon-tipon ngayon sa araw na ito ng Panginoon. Nawa ay pagpalain niyo po ang bawat iglesia. Idinadalangin din po namin ang aming mga elders, bigyan niyo po sila ng lakas, karunungan, katapatan at kagalakan, Lord, habang inaalagaan nila ang kapatiran. Pinanalangin po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, nagdadalamhati, dumadaan sa pagsubok at iba't ibang pangangailangan, Panginoon. Naway ikaw ang tumugon sa kanilang pangangailangan at gamitin niyo rin po kami bilang iglesia, Lord, na tumugon at maging encouragement sa kanila. Diyos na banal na Espiritu, buksan po ang aming mga mata, isipan at puso sa aming pakikinig ng inyong salita. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita, baguhin mo po kami, Panginoon. Panginoon, itago mo po ako sa likod ng krus. Nawa ay manatili akong tapat sa inyo lamang at sa inyong salita. Dalangin po namin ang lahat na ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Disclaimer lang po bago po ako magsimula. Ang unang topic po na ibinigay sa akin ay ang 2 Korinto chapter 9 na tungkol sa pagbibigay at pasasalamat. Yun po yung pinangaral ni Pastor Pedro noong nakaraang linggo. Na-excite po ako sobra dun po sa previous topic po. Kasi yung plano ko po talaga, ipapalipat ko po yung mga offering boxes dito po sa harapan. Nakatago po kasi sa likod po dahil sana po dadalhin po sa harapan. I-request ko po yung music team na tumugtog at umawit ng mga kanta patungkol sa pagbibigay, sowing and reaping, mga cheerful giving, mga ganun po. Marahil po ayan ang dahilan kung bakit ako nililipat ng Diyos para dito sa Lord's Day na ito. So nagbibiro lang po ako. Sa totoo lang po, ako po mismo ay namamangha sa katapatan ng ating Diyos sa kanyang pagpaprovide po sa ating iglesia. Na kahit nakatago po sa likuran yung mga offering boxes, kahit pa po nahirapan tayong makita yung mga envelopes, pero sapat po palagi ang biyaya ng Diyos sa GFC. Ang galing po talaga ng ating Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito prosperity teaching, wala po tayong sisingin at the end. Po. Marami pong nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa nakaraang linggo. Hindi lang po dito, kahit pa po sa sa ibang dako ng mundo. Nakita po natin na sa US at UK, parang may turning point po na nangyayari po pagkatapos ng pagkamatay ni Charlie Kirk, kung familiar po kayo sa kanya. Dahil mas marami pong tao ngayon ang nakakakita ng liwanag ng Ebanghelyo at nakikita ang pagkabigo ng makamundong mga karunungan. Dito naman po sa Pilipinas, halos araw-araw ang mga DPWH hearings sa Senado at sa Kongreso. Sabi nga po ng iba, ito raw po ang bagong Netflix para sa mga seniors. May katabi daw pong BP monitor at mga panggamot sa high blood habang nanonood ng TV. Po. Hindi ko rin po alam kung meron kayong mga kaibigan, usually po yata sa Amerika, mas prevalent po ito. Sabi nila, yung pinakikihintay daw po natin na rapture, daw po ay mangyayari na ngayong September 23 or 24. Narinig niyo na po ba yun? Hindi? Yung kalahati nakarinig, Ang galing po na may options pa, September 23 or 24. Kaya kung totoo nga po, baka ito, kung totoo po yun, na rapture na po, baka ito na po ang huli niyong sermon na maririnig. Pero wag natin pong kalimutan na sabi po sa Biblia ay wala nakakaalam, wala nakatitiyak kung kailan po muling magbabalik si Kristo kundi ang Ama. Ang tungkulin po natin bilang mananampalataya ay laging maging handa habang inaantay po natin ang pagbabalik ni Kristo. Pero hindi po natin pag-uusapan yan ngayon. Hindi po tayo naririto upang pag-usapan ang rapture, hindi po tayo naririto upang pag-usapan si Charlie Kirk o ang mga DPWH hearings na po. Naririto po tayo upang makinig sa salita ng Diyos. Sa ating talata po ngayon, makikita natin kung paano ipinapagtanggol ni Pablo ang kanyang pagiging apostol sa gitna ng mga pagsalungat na naranasan niya bilang
bilang takapagpahayag ng Ebanghelyo. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang digmaan at kapayapaan. Digmaan at kapayapaan. Maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo, yung mga kaya pong tumayo, sa ating pagbasa mula sa salita ng Diyos? Sa 2 Korinto, Kabanata 10, talata 1 hanggang 6. Ako mismong si Pablo ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay mapagkumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Ngayon, hinihiling ko na kapag ako'y kaharap, hindi ko kailangan magpakita ng tapang na may pagtitiwala na nais kong ipakita laban sa mga naghihinalang kami ay lumalakad ayon sa makasinlibutang gawi. Sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo, na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Maraming salamat po. Maari na po kayo mo po. Matapos po natin pag-usapan sa loob ng 5 linggo. 5 linggo po pala yun, no? Yung 2 kabanata tungkol sa pagbibigay ng bukal sa loob, pagbibigay ng sacrificial giving po, at may kagalakan, cheerful giving. Pakiramdam ko po ay iniisip nyo at marahil nagtatanong po kayo kung bakit biglang nag-iba ang tono ulit ni Pablo dito sa chapter 10. Yan po, 5 linggo po tayo sa giving. Dito sa 10, parang nag-iba po. Bumalik kasi po tayo sa pagtatanggol ni Pablo sa kanyang otoridad bilang apostol. Na tila parang nakaloop po, parang umuulit-ulit ang mga bagay-bagay. Parang bumalik po tayo sa mga unang kabanata ng 2 Korinto. Hindi po kayo nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Ako rin po mismo ay may ganyang naging pakiramdam nung una ko po itong binasa. Naalala ko po yung mga pelikulang gaya ng Groundhog Day. Hindi ko po kung familiar kayo sa kanya. O siguro mas familiar kayo rin sa Edge of Tomorrow. Yung kay Tom Cruise na movie po yun. Kung saan po yung mga bida at kontrabida, para po silang umuulit-ulit lang yung mga kaganapan para hindi po sila makatakas doon. Parang wala pong katapusan na pag-uulit. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko sa pamamagitan ng isang buod kung paano natin sinimulan ang 2 Korinto at kung saan tayo patungo mula po dito sa kabanata 10 hanggang katapusan na po ng 2 Corinthians, hanggang 13 na po, nasa last section na po tayo. Sinasabi po ng mga scholars na ang 2 Korinto ay nahati sa 3 bahagi. 3 bahagi daw po. Ang mga kabanata 1, chapters 1 up to 7 ay tungkol sa ministeryo ni Pablo, ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang mga tagumpay, ang kanyang motivations. Yung kabanata chapter 8 naman po hanggang chapter 9, patungkol naman po sa pagbibigay. Yan nga po yung dinaanan natin sa loob ng 5 linggo. Kung saan nakita natin yung mga taga-Macedonia na nagbibigay ng may sakripisyo para sa mga kapatid sa naghihirap sa Jerusalem. At kung saan ipiniliwanag ni Pablo ang tungkol sa masayang nagbibigay, ang ating layunin at saloobin sa pagbibigay at ang ating pasasalamat para kay Kristo, the indescribable gift, At ngayon, sa ating huling bahagi na po, sabi ko nga po kanina, last part na po ito ng 2 Corinthians, kabanata chapters 10 up to 13, tumatalakay po ito sa pagpapatibay ni Pablo ng kanyang otoridad, authority, pagtatanggol sa kanyang integridad at paglalahad ng kanyang mga paghihirap bilang apostol. Makikita po natin later on yung kanyang resume of sufferings, yung listahan po, Alam po natin na si Pablo ay mahilig gumamit ng pagsasalarawan o halimbawa para ipaliwanag ang iba't ibang konsepto. Madalas po siyang gumagamit ng mga halimbawa mula sa sports. Nalala niyo po, tulad ng tumakbo sa karera sa Galatians, run the race of faith.
ipaglaban ang mabuting laban, di ba? Fight the good fight, ano? 2 Timothy. At makikita rin po natin yung corona ng mga mananakbo at may patungkol sa boksingero, di ba po? 1 Corinthians 9. Ilan lang po ito sa maraming halimbawa, ano po? Mahilig din po si Pablo gumamit ng mga talinhaga patungkol sa pagsasaka. Farming, mga agrarian examples po, no? Ginamit po niya sa 2 Corinthians 6. Sabi po doon, huwag kayong mapahalo sa mga hindi naniniwala dahil magkaiba ang mga nananampalataya at hindi mananampalataya. Do not be equally yoked with unbelievers. Makita rin po natin si Pablo na gumagamit ng mga halimbawa patungkol sa pagtatanim, pagdidilig, pag-aani, di ba po, 1 Corinthians, nandyan po yan. Pati na rin po yung mga prinsipyo ng, inulit po niya, iba pa po mga agrarian principles po, doon sa mga sa pinagdaanan nga po natin the past 5 weeks. Ngayon po, sa pagpasok po natin sa chapter 10, mapapansin niyo po ang malaking pagbabago. Isang biglaang pagpalit, kasi po, parang bumabalik po si Pablo sa kanyang, ngayon po bumabalik po siya sa kanyang paboritong talinhaga o metaphor. Ang pagiging sundalo, ang pagiging isang mandirigma. Nag-shift po siya dito, no? Ito po ay isang passage patungkol po sa pakikidigma na nagsisimula sa pagkatao ni Kristo na mapagkumbaba, mahinahon at mapayapa at nagpapatuloy sa isang digmaan na hindi galing sa mundong ito. Hindi sa lakas o kapangyarihan, kundi sa Espiritu ng Diyos, gamit ang makapangyarihang sandata ng Ebanghelyo upang wasakin ang mga argumento, filosofiya at pananaw sa mundo na umaalipin sa ating mga tao. Meron po tayong 3 puntos para sa ating outline ngayong hapon, para lang po, tinitest ko lang po kung gising pa po kayo. Una po, ang laban para sa kapayapaan sa talata 1 hanggang 2. Ikalawa po, second division ay ang sandata ng digmaan mula verse 3 up to 5. Ang last division po ay ang araw ng pagtutuos sa verse 6. Magsimula na po tayo. Ang laban para sa kapayapaan. Ako mismo, si Pablo, ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay mapagkumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Tinatalakay sa mga talata sa verse 1 and 2 po dito, no, ang labanan sa pagitan ni Pablo at kanyang mga kaaway sa Korinto. At ang dahilan kung bakit siya nananawagan para sa kapayapaan. Binuksan po ni Pablo ang bahagi ng liham na ito pang passage natin, no? Sa pamamagitan ng pagpapatibay, pagpapaalala ng kanyang otoridad bilang apostol, bilang isang apostol. Sabi niya, ako mismong si Pablo. Ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang kapantayan bilang apostol. Pantay lang po siya bilang apostol. Kanila Pedro, kanila Juan, kanila Santiago na kapatid ni Jesus. At tiyak at definitely po tiyak na hindi siya katulad ng mga huwad na super apostle o mga mapagpanggap na magagaling at matatapang magsalita ng mga bulaang tagapagturo na tatalikayin po natin sa mga susunod na linggo sa Kabanata 11 hanggang 12. Hindi po ngayon itong linggong ito, nasa susunod pa po. Si Jesus po mismo ang nagsabi na si Pablo ang hinirang ng Diyos bilang apostol sa mga hentil, sa mga Gentiles. Ganito po ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanya sa Acts 9:15. Dito po sa part na to, balik po tayo sa ating passage po, sa first verse. Sabi po dyan, ako mismong si Pablo, nananawagan, nakikiusap, nagsusumamo sa kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo, meekness and gentleness of Christ. Isang tila kabaliktaran, kasi po kabaliktaran po, at marahil parang paradox po, baliktad po, na paraan na bibigay ng isang malakas na simulang pahayag. Diba? Kanina, sinasabi niya, yung apostleship niya, ako mismo si Pablo. Tapos nag-aapila siya sa meekness and gentleness of Christ. Parang baliktad po, ano? Malakas yung at mabigat yung pagbubukas ni Pablo, pero yung tono ay may kababaang loob at
kahinahunan. Maaring tinatanong niyo po, baka naisip niyo lang po, ano bang kaibahan ng kapag kumbabaan o meekness at saka ng gentleness, ano po? Ano po bang, meron po bang pagkakaiba? Actually po, napakanipis ng kanilang kaibahan, kaya po madalas makita niyo po sa Biblia po na ginagamit sila ng palitan. Pero pareho po itong tumutukoy sa mapagkumbabang ugali o saloobin ng pagiging matyaga sa gitna ng hindi patas na pagtrato. Ang taong may kababaang loob ay hindi mapait, hindi bitter, hindi mapait o hindi magagalitin. At ang mahinahong tao ay hindi naghahangad ng paghihiganti kapag siya'y nasasaktan. Ang kahinahunan ay tumutukoy sa mga kilos, habang ang kababaang loob ay tumutukoy sa ugali o saloobin. So isa po, action, yung isa po ay attitude. Pero ang pinakamagandang kahulugan ay ang galing mismo kay Kristo nung sinabi niya ito patungkol sa kanyang sarili sa Matthew 11:29-30, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Ang kapagkumbabaan at kaamuhan ni Kristo, the meekness and gentleness of Christ, ito po yung paraan ni Pablo ng pagtatanggol at pagpapatunay na tama ang kanyang mga ginawa para sa mga mananampalataya sa Korinto. Si Pablo po kasi ay nagsisikap na maging kawangis ni Kristo, Christ-likeness, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kababaang loob at kahinahunan ni Kristo, kahit pa naging masama yung pagtrato sa kanya ng mga taga-Korinto. Sa ikalawang bahagi ng unang talata, dyan po sa verse 1, makikita po natin dyan na may halong panunuya si Pablo, para may sarcasm po siya dito. Habang inuulit niya yung paraan, yung paglalarawan sa kanya ng kanyang mga kaaway sa Korinto, malinaw na tinutukoy niya rito ang mga paratang na binabato sa kanya. Parang dyan po yung second part, ako na sa mukhaan ay mapagkumbaba kapag kasama kayo, ngunit matapang kapag malayo sa inyo. Parang ganito pong sinasabi ng mga kaaway niya. Bakit niyo pinakikinggan si Pablo? Wala naman niyang dating. Hindi naman siya epektibo. Third rate o second rate, third rate lang po siya na orator. Hindi ako pwede maging mananalumpati. Orator, mahina sa balagtasan si Pablo. Di ba remember po, yan po ang kanilang, pataas po ang premium nila dyan sa Corinth, So si Pablo, baba ng tingin nila, Si Pablo, hanggang sulat lang yan. Hanggang essay writing lang yan, magaling. Pero pag nakita mo siya in person, pag nakita mo siya sa personalan, wala siyang kwenta, walang karisma, weak. Weak si Pablo. At si Pablo, na hindi naman kilala actually po sa pagiging masakit o mabigat magsalita, ay parang sinasabi rito, okay, ito yung sinasabi niyo patungkol sa akin, at pero po may iniba po siya dito Kasi pagkatapos po niyan ay inuugnay po niya at ipinapagtanggol niya ang kanyang sarili, ang kanyang kababaang loob sa pagkilala niya na ganun po yung karakter ng kanyang tagapagligtas na si Kristo. Ang ating Panginoong Jesus ay mahinahon at mapagkumbaba. Pero kung tatandaan niyo po, meron din pong pagkakataon na siya ay nagsalita ng mabigat dahil sa makatwirang galit o righteous anger. Tulad ng, kung alam niyo po ito, yung pagbabaligtad po niya ng mga mesa at pagtaboy sa mga tagapalit ng pera at nagbebenta ng hayop sa templo. Kasi ginawa na po ng negosyo yung templo, Tandaan din po natin na hindi ito nangyari ng isang beses. At syempre, alam din po natin na nireserve po ng ating Panginoon ang kanyang pinakamabibigat na pananalita at pinakamatitinding pagsuway o rebuke para sa mga Pharisees. Sinasabi po ni Pablo dito sa ating talata, lalo na sa pagdating natin sa talata 6, yung huling verse po natin mamaya, kapag dumating ako dyan,
ako'y magiging mahinahon at mapagkumbaba gaya ng aking Panginoon, pero huwag kayong magkakamali. Handa akong gamitin ng lahat ng sandatang nasa aking kapangyarihan. Nasusundan niyo pa po? Ngayon, maaring sabihin ninyo, no, nasa chapter 10 na tayo, pero ba't ganun may hugot pa rin si Pablo? Patapos na po yung Corinthians, di ba? Ba't may hugot pa rin si Pablo? Hindi pa ba tapos yung kanyang mga problema sa mga personalidad at makamundong kaisipan na kumalat sa iglesia ng Korinto? Hindi pa ba tapos yun? Ang sagot po dyan ay, opo, pareho pong tama ang inyong palagay, bagamat nagkaroon na ng pagsisisi at kapatawaran, meron pa rin po mga issue, problema at personalidad sa loob ng iglesia na kailangang ayusin. Hindi pa po tapos. Atras po tayo ng kaunti sa puntong ito, kung saan babalikan po natin ulit. Magsasummarize po tayo ng konti. Familiar na po kayo dito kung nakasama na po namin kayo sa higit na 1 taon na yata po tayo dito sa Corinthian letters. Quick review lang po. Meron po kasing, kung kasama niyo na po kami, alam niyo po na may 4 na liham actually po na pinag-uusapan sa 1st and 2nd Corinthians. Yung iba po tumatango, yung iba parang hindi sigurado kung bakit 4. Quick review lang po, bakit po 4 yung sulat? Quick backgrounder. Dati na po nabanggit ito ni Brother Josh po na 4 po yung sulat na ating pinag-uusapan. Parang recap lang po ito to his recap. Sa unang Korinto po, kung inyong maalala, may nabanggit na po si Pablo, nung sulat niya yung 1 Corinthians, may nabanggit na po si Pablo na unang sulat. Sa in effect po, yung unang Korinto ay 2 Korinto. In effect lang po yan po, pangalawang sulat na po ang unang Korinto. Tapos po, nung nakarating po tayo sa 2 Korinto, tinutukoy po ni Pablo ang isa pang sulat na hindi 1 Corinthians. Alam po natin ang tawag dito, tinawag po niya itong severe letter, di ba po? Yung malupit na sulat, di ko alam ang exact translation dito, malupit na sulat o masakit na sulat. Yun po ay 2 sulat. Tama ba? Kaya sa kabuuan, 4 na sulat ang tinatalakay ng 1st and 2nd Corinthians. Kasi po ito yung ika-4, itong 2nd Corinthians, ito po actually yung ika-4. Ngayon po, kung hinahanap niyo po kung nasan yung mga sulat sa pagitan ng 1st and 2nd Corinthians, pinili po ng Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan at probidensya na hindi isama ang mga iyon bilang bahagi ng kanonikong kasulatan. Kaya po nakikita natin 1st and 2nd Corinthians, pero in between po, may binabanggit po si Paul. May nire-reference po siya. Mahalaga po yun kasi po yun po basically yung contention ni Paul dito sa simula. May pinanggagalingan po siya. Yan po yung hugot niya, no? Sa ating talata po, yung ating passage ngayon, makikita natin si Pablo ay tumutugon sa mga puna o criticisms mula sa kanyang nakaraang pagbisita. Kaya nga po binilang ko yung mga letters, binilang po natin ngayon. Kung saan ay tinuturing na siya ay mahiyain at nanginginig pa. Makita po natin yan sa 1 Corinthians 2:3. Sumulat po si Pablo, sumulat po siya ng malupit na sulat na kung saan siya naman, sa pagpulit niya ng severe letter, yung masakit na sulat, baliktad naman po, inakusahan naman siya ng pagiging matapang. Paul, masyado ka naman bold, masyado ka naman matapang. Ginamit po ito ng kanyang mga kaaway upang ipakita na si Pablo ay hindi matatag, pabago-bago ang isip, kaya si Pablo ay dapat daw hindi paniwalaan. Sinasabi nila kay Pablo na magaling ka lang, Pablo, gumawa ng matitinding sulat, na may malalakas na salita. Pero pag sa harapan, Pablo, mahina ka. Basically, ganun yung accusation. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 10, talata 10 rin, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi, subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. So this is the accusation. Po. Hanggang magaling ka lang, Pablo, kapag malayo, pag malapit, wala. Ngayon po, para sa ating mga mahihilig sa aso, para pong sinasabi nila, Pablo, puro tahol ka lang. Sa malayo, parang laki-laki mong aso, parang Rottweiler. Pero po, paglapit ng aso, Dachshund lang pala. Alam mo yung Dachshund kasi maliit, Ang lakas po nung tumawal sobra, kala mo laki-laking aso, yung pala liit na aso lang, Paano po kaya tumagon si Pablo sa ganitong puna sa kanya? Ano po kaya kanyang naging reaksyon? Gusto ba niyang pagalitan sila na gamit ang kanyang apostol na kapangyarihan? Katulad po ba si Pablo ng mga anak ni Zebedeo, sons of Zebedee,
If you remember, ano po, Sons of Thunder, naalala niyo po si Santiago at Juan, si James and John, di ba? Nagalit na galit, tapos tapang-tapang po nila, humiling sila kay Jesus na magpaulan ng apoy mula sa langit upang sunugin ng mga isang kaawa-awang bayan ng mga Samaritano. Kung naalala niyo po yun, di ba? Lord, send fire from heaven. Sunugin mo sila, no? Hindi po ito ginawa ni Pablo. Hindi po ito ginawa ni Pablo. Hindi siya nanawagan gamit ang makapangyarihang otoridad ni Kristo. Sa halip, si Pablo ay nanawagan sa pamamagitan ng kababaang loob at kahinahunan ni Kristo. Gentleness and meekness. Kinanta po natin kanina. Sinasabi po dito ni Pablo, sinusundan ko ang halimbawa ni Kristo. Kasi 2 talata na po tayo. Ngayon, hinihiling ko na kapag ako'y kaharap, hindi ko kailangan magpakita ng tapang na may pagtitiwala na nais kong ipakita laban sa mga naghihinalang kami ay lumalakad ayon sa makasinlibutang gawi. Sinasabi ni Pablo, alalahanin ninyo kung gaano kahinahon at kababaang loob ang aking Panginoon. Remember that my master is gentle and meek. Sinusubukan kong gawin yung halimbawa ni Kristo. Yan po yung sinasabi ni Pablo dito. Kaya wag niyo akong piliting gawin ang kabaliktaran. Yan po ang point ng talatang ito. Para po itong Bruce Banner moment, kung kilala niyo po si Bruce Banner, bago siya maging Incredible Hulk, bago siguro po baka age appropriate po dito, bago po si Bill Bixby, ng mga 1970 series po kilala niyo. Bago siya maging si Lou Ferrigno, di ba lumalaki siya, nagiging Lou Ferrigno siya. May sinasabi po siya, di ba, na isang sikat na linya. Nalala niyo po yung linya? Huwag niyo akong galitin, hindi niyo magugustuhan kapag ako'y galit. Don't make me angry, you wouldn't like me when I'm angry. Parang ganyan din po si Pablo, essentially po dito. Pero again, meekness and gentleness of Christ. But if I must, kaya po niyang gawin. Marahil ay matapos po ng ating pag-aaral sa 1 and 2 Corinthians, inisip po natin na si Pablo actually, baka naniniwala na rin pa tayo, no? Si Pablo ay mahina, si Pablo ay duwag, o parang walang laban. Gaya ng pagkakalarawan nga sa kanya dito, no, ng kanyang mga kaaway. Baka po lang po kasi nakakalimutan natin na si Pablo ay may buong tapang na hinarap at sinuway si Pedro, si Apostol Pedro, sa harap ng marami. Sa Galatians 2, kung naalala niyo po, dahil po si Pedro natakot po rin sa mga visiting Jewish leaders, yung party of the circumcision, kaya po tumigil si Pedro na makisalo sa mga hentil nang dumating nga po yung mga Jewish leaders. Tapos po sinuway po siya ni Pablo dito sa harap ng kapatiran. Hindi po takot si Pablo, obviously. Ang taas, very prominent po na apostol si Pedro, and yet ginawa niya ito. Si Pablo rin po ay, kung alala nyo, matinding tumutol kay Bernabe o si Barnabas sa Acts 15 dahil sa pagtalikod po ni Juan Marcos, Hindi po umatras si Pablo kay Barnabas, Hindi po umatras kasi si Pablo talaga sa mabibigat na banggaan. Ngunit po dito po sa Corinto, makikita po natin, iba po si Pablo dito, pinili niyang magtimpi dahil sa kahinahunan ni Kristo. Pinigil ni Pablo ang kanyang sarili na pagsabihan agad ng mabibigat ang mga taga-Korinto at sinasabi niyang gusto niya silang bigyan ng sapat na panahon upang magsisi at itama ang kanilang mga pagkakamali. Yan po yung nangyayari dito. Sa 2 Korinto, Kabanata 1 at 2, sinabi ni Pablo na Diyos ang aking saksi na ayaw niyang maghari-harian sa kanila, lording it over, na kontrolin niya ang iglesia sa Korinto. Gusto niyang iwasan ang malulungkot at masasakit na paghaharap-harap. Obviously po, malalim ang malasakit ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. Kitang-kita po natin yung malalim na pagmamahal ni Pablo sa iglesia ng Korinto, ang iglesyang kanyang itinayo, tinutukan at itinaguyod sa pinakamahabang panahon kumpara sa ibang iglesia. Nag-invest po talaga siya ng oras dito. At mapapasin din po ninyo ang emosyonal at maging parang pagiging ama ni Pablo sa panimula ng second verse po dyan.
Sa English po yan, sabi niya dyan, I beg of you. Mas mabigat nga po dito sa Tagalog, humihiling ako. Humihiling ako. Nagsusumamo ako. Nakikiusap ako ng mahinahon na may pagpapakumbaba. Ano ang kanyang mahinahong taus-pusong pakiusap? Na sana'y hindi siya kailangang maging matapang o mahigpit at gumamit ng dahas na salita sa kanyang muling pagbabalik sa Korinto. Yun po yung hiling niya dito. Mas nais po ni Pablo na bumalik sa Korinto na may pag-ibig at espiritu ng kahinahunan. Pero po, kung kinakailangan, handa rin po siyang dumating ng may pamalo sa kamay. 1 Corinthians 4:21. Sabi po dyan, anong ibig ninyo? Si Pablo po ito, no? Anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan? Kung isipin niyo po, warning shot po ito ni Pablo para sa mga rebeldeng iilan sa kapatiran na maingay at lumalaban. Huwag niyo akong pilitin harapin kayo sa publiko dahil kaya kong gawin yan. Nagawa ko na yan. Di ba, minention ko po kanina kay Peter, yung kay Barnabas. At gagawin ko uli yan kung kinakailangan. Pero sana hindi. Basically, ganun po sinasabi ni Pablo. Makikita po natin dito yung mga salita ng isang pastor, isang tapat na pastol na nagnanais na protektahan at ipaglaban ang kanyang mga tupa sa atake ng mga lobo, wolves, na nagkukunwaring tupa, di ba? Wolves in sheep's clothing. Ang mga lobo na ito, yung mga wolves, ay nasa gitna ng mga kapatid at mukha rin silang Kristiyano, pero hindi po sila tunay na Kristiyano. Nagtuturo sila ng mapanirang maling aral, nililito nila ang kapatiran at sinisira nila ang iglesia. Mapapansin natin na yung paggamit niya ng marahas at dito po sa verse 2, mapapansin na si Pablo po, yung paggamit niya ng marahas at masakit na salita ay hindi para sa lahat ng kapatiran sa simbahan, kundi para sa iilan lamang. Sabi po dyan, nasa verse 2 na po tayo, ngayon hinihiling ko, okay na dyan po, na kapag ako yumarap, hindi ko kailangan magpakita ng tapang na may pagkatiwala sa inyo. Dahil nais ko ipakita laban sa mga nanghihinalang kami ay lumalakad. Laban sa mga nanghihinalang, nanghihinalang kami ay lumalakad ayon sa makasinlibutang gawi. Itong iilan na naghihinala, nandyan po, in-underline naman po. Sa ibang Tagalog translations po, ay may salitang ilan, iba din po ibang, kasi sa English po, actually sa akin mas mali ng English Nakalagay po sa English talaga some. May iilan. Ito pong mga taong ito ay mga huwad na guro na nagpapakalat ng masasamang bagay patungkol kay Pablo, na si Pablo daw ay namumuhay ayon sa laman, lumalakad ayon sa makasinlibutang gawi, o sa English po, walking in the flesh. Ang ganitong paratang kay Pablo na lumalakad, namumuhay ayon sa laman, ay tila walang bigat sa unang tingin. Pero actually po, napakahalaga po nito. Sa totoo lang po kasi sinasabi po ng mga kaaway ni Pablo tungkol sa kanya na si Pablo ay tiwali, nagsasalita mula sa makasariling pagmamataas or selfish pride, kasakiman o greed. At inuuna daw ni Pablo ang kanyang pansariling pakinabang. Hanggang pera pa po, piniperahan lang daw po sila. Sa madaling salita, sinasabi po ng mga kaaway ni Pablo na kahit pa si Pablo ay gumagawa ng matitinding sulat, nagtutuwid, naninita sa kanila, siya mismo ay namumuhay ayon sa laman. Kaya po, siya daw po ay walang otoridad mula sa Diyos. Yun po ang kanilang sinasabi. Napakabigat po at malubha po talaga itong paratang na ito nila kay Pablo. Dahil kapag inatake mo ang pagiging apostol ni Pablo, ultimately po, ang ebanghelyo mismo na kanyang ipinahahayag ang tinutiligsa mo. Hindi lang si Pablo, pati po yung the gospel that Paul is preaching. At hindi po papayag si Pablo sa ganitong paratang. Kaya naman po nagkaroon ng matalim na tono at pagbabagong muli dito po, mula po doon sa pagpupuri, sa yung very warm na greeting, encouragement sa mga naunang kabanata. Ngayon po, nagtutungo na po tayo sa pagtatalo, pangangaral at babala dito nga po sa chapter 10 hanggang sa katapusan po.
Si Pablo na isang lingkod ng ebanghelyo ng kapayapaan, di ba po, Gospel of Peace, ay nakikipaglaban ngayon sa isang digmaan. Actually po, hindi naman po kakaiba, sa totoo lang po, hindi naman po kakaiba ang pagbabagong tono dito ni Pablo, no? Sa 2 Corinthians. Basahin niyo lang po ang kanyang mga iba't ibang liham, ano po, at makikita po natin ang pananaw ni Pablo patungkol sa buhay Kristiyano na ito'y isang ganap na pakikipaglaban sa mundo, sa diablo at laman. Yan po yung tema ni Pablo. Nakikita niya ang kanyang pagsunod kay Jesucristo bilang isang digmaan hanggang sa katapusan ng kanyang paglilingkod, katapusan ng kanyang buhay. Makikita po natin sa huling kabanata ng 2 Timoteo, na actually, ito po yung kanyang huling isinulat, di ba po? Alam po natin yan. Sabi po niya dyan, nakikipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. 2 Timothy 4:7. Sinabi din niya kay Timoteo, wala po sa slide, sabi niya kay Timoteo, Timoteo, magtiis ka, makihati ka sa paghihirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus, soldier of Christ, 2 Timothy 2:3. Tumungo na po tayo ngayon sa ating ikalawang division, verses 3-5. Verse 3 po, sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Mula po doon sa naunang verse 2 kanina, sinasabi dito basically ni Pablo na, oo, naglalakad ako, namumuhay ako ayon sa laman, pero hindi yun yung sa laman na sinasabi nila, na siya raw ay makmundo at makasalanan. Sa halip, dito po sa talatang ito, ipinapahayag lamang ni Pablo na siya ay isang tao. No? May katawan tulad ng katawan ninyo, dumaranas din ng kahinaan, kahirapan, pasakit, at nakaraniwan sa lahat ng taong may laman. Yun lang po yung main point dito sa unang bahagi. Ngunit mapapansin niyo po na may shift na naman po doon sa tone. Bumigat po bigla yung tiyempo ni Pablo sa pangalawang bahagi ng talatang iyan. Mula sa lumalakad, ito'y naging nakikipaglaban. Sinabi niya, hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. May shift na naman po. So tama po, namumuhay si Pablo ayon sa laman, may katawang tao siya, pero siya ay lumalaban, nakikipagdigma, hindi ayon sa laman. Hindi siya umaasa sa mga karnal o makalupang kagalingan sa pagsasalita, propaganda, lakas ng personalidad, lakas ng dating, charm, mapang-akit na salita, special effects, interactive screens, fog machine. Nakapunta na po ba kayo sa mga simbahan po na? Meron po ako nakita po na pinakita lang po sa akin ng kaibigan ko, na may mga simbahan pala na gano'n, yung sasalita sa harap, pag sinabi niya sa talata o nagkipreach, pag sinabi niyang kulog, may mga kulog pala talaga dito lumalabas sa screen sila. Pag sinabi niyang ihit ng hangin, may talagang may mga punong gumaganon, po. May mga fog machines pa po yung iba, kung aware po kayo, at yung iba po, actually, siguro narinig nyo na rin ito, mas prevalent po ito sa US, may mga puldo o pira-pirasong ginto, gold dust, na bumabagsak mula sa kisame. Alam niyo po yan, narinig nyo na po yan, Pasensya na po, medyo na carried away lang po ako sa mga examples ko. Pero ganun po, ganun katindi yung mga ginagawang gimmicks ng mga tao at iba't ibang simbahan, Si Pablo po ay obviously po ay hindi siya gumagamit ng mga pakulo o gimmicks. Hindi po kasama yan sa mga sandata ni Pablo sa pakikipaglaban. Simple lang po ang ginagawa palagi ni Pablo. Ipinapangaral niya ang ebanghelyo ni Kristo, sinasabi sa mga taga-Korinto na determinado siyang ipangaral si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos, na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ang mga sandata ay spiritual, hindi makamundo, hindi ayon sa laman. Epektibo ito dahil ito'y galing sa Diyos. Sobrang familiar na po siguro tayo sa kwento ni David and Goliath. Ano bang David and Goliath? Hindi ko alam. David and Goliath. David at Goliath. Goliath. First, Goliath.
1 Samuel 17 po yan, kung gusto niyo pong balikan po sa inyong mga Biblia. Pero very familiar po tayo dyan. Ano? Kung naalala niyo po, nung pumayag si Haring Saul at ang mga Israelites po na labanan ni David, si David po dito, tandaan niyo po, binatilyo po siya noong panahon na ito. Pumayag po sila ng labanan wala na pong gusto lumaban. Nag-volunteer si David, di po? Pinayagan nila finally si David na makapaglaban sa Philistine na higante na si Goliath na may taas na 9 na talampakan, 9 feet. Si David po, 5 feet. Si Goliath po, 9 feet. Siyempre po, laki po ng gap. Ano? Gusto po ni Haring Saul na bigyan si David ng pantay na laban. Fighting chance man lang, di ba po? Laki ng gap eh. Kaya binigay po ni Haring Saul yung kanyang armor, pati yung kanyang tanso na helmet at espada. Imagine niyo po, no? Kay David. Problema po, tandaan po natin, na si Haring Saul ay ano po description sa kanya sa Bible? Pogi, tsaka matangkad, di ba po? Matangkad po si Saul. Samantalang si David nga po, na-mention ko, 5 feet lang po. Yun po ang contention ng mga scholars. Ano? Imagine niyo po, suotan ka ng ganon, hindi po makagalaw si David dahil po sa bigat ng armor, bigat ng sandata na binigay ni Saul sa kanya, pinasuot sa kanya. Imagine niyo rin po si Saul, nung nakita nila, tsaka yung official niya, nakita nila suot-suot ni David po, bigat na bigat, masyadong malaki, masyadong malaki kay David. Siguro po, iniisip po nila talagang, lagot tayo, patay kang bata ka. Wala tayong pag-asa, po. Si David po, hindi makakilos na maayos, bigat na bigat, masyadong malaki yung armor, po. Kaya po si David ay nagpasya na lumaban ng walang espada. Alam niyo naman po yung kwento na ito, hindi niyo po narinig ito for the first time. Hindi po siya binitawan po niya yung binigay ni Saul. At siya'y lumaban ng walang espada, walang armor, dala lamang ang tirador at 5 makinis na bato. Tandaan niyo po? Pero higit sa lahat, si David ay lumalaban sa ngalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Yan po yung sinabi ni David. Gayon din po si Pablo dito, hindi siya lumalaban gamit ang mga sandata ng mundong ito. Hindi siya nakikipagdigma ayon sa laman. Malinaw sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Zechariah 4 verse 6, sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Lahat po tayong mananampalataya ay nakikipaglaban ng spiritual na digmaan. At hindi tayo nakikipaglaban gamit ang sandata ng tao. Ephesians 6:12 na binasa po kanina ng ating kapatid na si Dexter, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita, na naghahari sa libutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sabi ni John MacArthur po, patungkol po dito sa spiritual na pakikidigma, tinagalog ko lang po, hindi po siya nagtagalog nito. Sabi po niya, wala po sa slide. Sabi po niya, ang kaharian ng kadiliman ang ating kalaban. Nakikipaglaban tayo para sa katotohanan. Nakikipaglaban tayo para sa karangalan ni Jesucristo. Nakikipaglaban tayo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Nakikipaglaban tayo para sa kabutihan ng mga banal. Isipin niyo po, para po itong isang angkop na buod maging sa buhay po ni John MacArthur, kung ating babalikan. Gayon din po si Pablo, kapag binasa natin ang buod ng kanyang mga sulat. Kanina nga po, doon sa scripture reading po ni Brother Dexter, binanggit po niya yung inventory of weapons, yung inventory ng sandata natin mula sa Ephesians 6. Ang sinturon ng katotohanan, panangga ng katwiran, ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at ang espada ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Habang lahat po ng binanggit doon po, sa spiritual armor sa Ephesians 6, ay panangga po laban sa atake, defensive weapons, meron po doon nag-iisang offensive weapon, espada ng Espiritu. Ito po yung natatanging sandata sa pagsasalakay.
Ang espada ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito din po ang sandatang tinutukoy dito sa talata 4, verse 4 po, dito sa ating passage naman, na upang gibain ang mga kuta o fortresses. Sa NAS po, sa ESV po, strongholds. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may makapangyarihan makagiba ng mga kuta. Yan po sa verse 4. Siguro pa inisip niyo, ano ba yung mga kuta? Ano ba itong mga strongholds o fortresses? Dito po sa verse 4. Sabi po ng theologian na si D.A. Carson, ang mga kuta ay tumutukoy sa paraan ng pag-iisip ng mga tao, ang kanilang mga pangangatwiran, argumento at mga haka-haka na laban sa Diyos. Yun po yung mga kuta dito. Yan po yung fortress, yan po yung strongholds. If you're holding English Bibles po ngayon, kahit nasa Tagalog service po. Para po sa mga taga-Korinto, ang larawan ng isang kuta ay isang makapangyarihan at familiar na image po sa kanila to. Pag sinabi sa kanilang kuta, pag sinabi fortress, alam po nila to. Malinaw po sa kanila ang ibig ipahiwatig ni Pablo dito. Kasi po noong unang panahon po, ang mga lungsod ay merong mga matitibay na kuta o fortress na nandun po upang protektahan at ingatan ang mga mamamayan sa panahon ng digmaan. Alam niyo po yung fortress? Hindi castle, ibang castle sa fortress. Fortress po? Sa Corinto po, may partikular na kilala po na isang kuta sa itaas ng Acropolis. Kaya pamilyar sa kanila ang larawang ito na ginagamit ni Pablo. Ngayon, para naman po sa ating mga hindi po nakapunta sa Greece, isipin nyo na lang po Fort Santiago, na nasa loob ng Intramuros, di ba po, na may makapal, malalaking pader na gawa sa bato. Di ba po? Yan po yung kuta, yan ang fortress po yan. Yan din po yung basically parang larawan po na ginagamit ni Pablo dito. Ang problema po dito, ang mga kutang binabanggit ni Pablo dito ay actually po ay hindi nagsisilbing tagapagligtas ng buhay. Kasi yun po yung metaphor doon, di ba? The fortress should protect you. Dito po baliktad, hindi po siya nagsisilbing tagapagligtas ng buhay. Baliktad po itong metaphor dito na ginagawa ni Pablo. Dahil ang mga ito, itong mga kuta na ito, ay ang mga pangangatwiran, kaisipan, ideya at pilosopiyang laban sa Ebanghelyo at laban sa Diyos. So sa halip na maligtas ang mga tao, ay nagiging bihag sila ng mga mga kaisipan nila. FYI po, na-mention ka na pala kanina, marami pong kuta, marami pong fortress ng panahon ni Pablo, at marami din po dun sa mga fortresses na yon, may bilangguan sa loob. May prison po sa loob po ng fortress. Kaya nga po, may kabaliktaran po na kahulugan din na binabanggit sa kutang ito. Dalawa po, to protect and also to imprison. Ang mga pader na ito, ang mga kutang ito ay nagiging sarili nilang libingan. Imbes to protect them, actually nagiging sarili po nilang itong libingan. Patay sa kasalanan, bihag ng sarili nilang karunungan, pagkapit sa katalinuhan, mahigpit na yakap sa maling kaugalian, relihiyon, at paniniwalang kinagisnan. Dito ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Siguradong narinig na po natin yan ng maraming beses sa ating mga kaibigan at kapamilya. Ang kuta o fortress na ating inaakalang ating magiging kanlungan at kasiguraduhan, siya pala yung ating magiging kulungan, hatol at libingan. Kapit na kapit po tayo doon. Ano po ang sinasabi dito ni Pablo? Ano daw po ang gagamitin nating dapat nating gawin laban sa mga fortresses na ito? Sabi po dyan ni Pablo, gibain. Gibain, wasakin ang mga maling kaisipan. Kaisipan po, hindi po yung mga pamilya nyo, katabi ninyo, mga kaklase nyo, kaibigan ninyo. Gibain ang mga maling kaisipan. Verse 5, talata 5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Gibain natin ang mga kutang ito at iligtas at palayain ang mga bihag.
mga bihag, mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, na nakapiit sa mga pananaw na hahantong sa walang hanggang kamatayan. Minsan po kasi nakakalimutan natin ito, na ito'y usapin ng buhay at kamatayan. We take it for granted a lot of times. Dito po sa 5 talata, mas naging malinaw pa po kung ano ang mga kuta, ano ang fort. Mas tinaitan pa po ni Pablo ang definition ng kuta o fortress. Mga pangangatwiran, argumento at palalong hadlang o mataas na opinyon na itinataas laban sa karunungan, kaalaman tungkol sa Diyos. Malinaw po ay nagpapatuloy po ito mula sa talata, 4th verse kanina, na sa huli ay naglalayong mapasunod ang bawat pag-iisip kay Kristo. Ang digmaan ay isang pakikipaglaban para sa isip, battle of the mind, laban sa karunungan ng mundo na sumasalungat sa Diyos. Ito ang tinatawag natin na spiritual warfare. Very familiar po tayo sa konsepto na yan. Ito po ay laban sa mga demonyong ideologies, kaisipan, Important point lang po, sana nagising pa po kayo, very important point. Ang mga fortresses po, ang mga strongholds, mga kuta na binabanggit po dyan sa talata, hindi po yan mga demonyo. Diba? Demonic ideologies po siya, pero hindi po yan mga demonyo. Ang spiritual warfare po ay hindi isang digmaan laban kay Satanas and demon possession, kung saan ay pwede nating i-control at bihagin ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Marami po sa ating mga evangelical Christians, kasama na po ako noon, ang tumutukoy sa mga talatang ito, yung dinaanan po natin, verse 4 and 5, bilang pangunahing scriptural basis sa paglaban kontra kay Satanas. Si Satanas na may sungay, di ba po? Si Satanas na may balahibong balat, mahaba at may pulang buntot, di po ba? At may hawak lagi siya na pitchfork, di ba po? Pitchfork si Satanas na hawak na ganun. FYI po, yung ganung visual po, na nakatatak sa ating isipan, hindi po yan galing sa Biblia actually. Mula po yan sa sining o Christian art nung 9th century pa po. Siguro po sa atin din ngayon, contemporary example naman kung ano iniisip natin tungkol kay Satanas, yung pelikulang The Exorcist. Familiar po? Baka may mas modern version po ng The Exorcist. Kung saan ay pwede tayong makipag-usap, pwede tayong makapagsigawan sa demonyo, mas lakasan mo lang. Itali mong demonyo, pahirapan mo sila, pwede mo silang palayasin hanggat gusto mo. Mga kapatid, walang kahit saan sa Biblia ang nagsasabi sa atin na magsalita at mag-utos at pagsabihan ang dyablo. Walang one-on-one, face-to-face na pagsusuway o rebuking sa mga demonyo, lalo na dito sa ating chapter 10. Na itinuturing na pinaka-definitive po, ito pa yung go-to verse sa spiritual warfare, ito po yun. May nakikita pa nga po mga videos, nakita niyo po, parang pagka dumidilim na, may bagyong darating, sasabihin nila, I rebuke the storm. Parang gano'n po. Wala po sa Biblia yun. Ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng otoridad na suwayin ang dyablo. Sa halip, ay sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na labanan si Satanas sa pamamagitan ng ating pagpapasakop sa Diyos. Sa James 4:7 po, Santiago 4:7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Pasakop kayo sa Diyos. Ganun po ang way para labanan ang dyablo. Sinasabi sa atin ng propetang si Zacarias na ang Panginoon mismo ang sumuway kay Satanas. Zechariah 3:2, sabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumuway nawa sa iyo, di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Pansinin niyo po,
Hindi po ang mga tao ng Jerusalem ang sumuway kay Satanas, kundi ang Panginoong Diyos mismo. Kahit po yung pinakamakapangyarihang anghel, isa sa makapangyarihang anghel na binanggit ng Biblia, si Miguel, di ba po? Michael. Hindi po niya sinaway si Satanas sa Jude 1:9. No? Sa halip po ay sinabi niya doon, wala po sa slide. No? Sabi po ni Michael, the archangel, sabi po niya, sawayin ka ng Panginoon. Hindi po niya directly ni-rebuke si Satanas. Lagi po ang Diyos. Tama naman po, may kakayahan si Satanas upang tayo ay apihin o i-oppress, atakihin tayo, guluhin tayo. Tama po yun. Ngunit imbis na ilaan natin ang ating oras at lakas sa deliverance ministry para talunin si Satanas, mas dapat pong ituon natin ang ating atensyon para sa pagpapasakop sa Diyos, sa paglapit kay Kristo, sa pagsunod kay Kristo, sa pagtitiwala kay Kristo, na siya ang magwawagi laban sa mga puwersa ng kasamaan at kadiliman. Iyan ang sagot natin kay Satanas. Nakatuon tayo kay Kristo. Balik po tayo sa verse 5. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibiyag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ang pakikibakang spiritual na ito ay isang labanan para sa pag-iisip. Battle of the mind. Brother JC mentioned that earlier. No? At ito ay isang digmaan upang sirain ang mga muog o mga kuta, ang karunungan ng mundo na nagpatigas ng mga puso at bumulag sa isipan ng mga tao na humihikayat at lumalason sa kaisipan ng mga mananampalataya sa Korinto at maging sa atin ngayon. May dalawa pong objective dito po o layunin si Pablo sa verse 5. Una po ay ang nakalagay po dyan, gibain, sirain ang pangangatwiran na lumalaban sa Diyos. Logismos po ito sa original na Griego na tumutukoy sa mga kaisipan, ideya, opinyon, pangangatwiran, bawat kasinungalingan, bawat teorya, bawat ideolohiya, bawat filosofiya, bawat relihiyon na sumasalungat sa Diyos. Sumasalungat sa Ebanghelyo ni Kristo. Paano tayo lalaban sa kasinungalingan? Alam niyo naman po siguro ang sagot. Sa pamamagitan ng katotohanan. Gamit ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Nilalabanan natin ang kadiliman gamit ang liwanag ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ng psalmist po, sa Psalm 36:9, sa mga awit, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw nakakakita kami ng liwanag. Sa iyong ilaw nakakakita kami ng liwanag. Hindi po maaaring kumuha ng liwanag mula sa kadiliman. Hindi kinuha ni Pablo ang katotohanan mula kay Socrates, mula kay Plato, mula kay Aristotle, kahit pa po nabuhay ang mga ito 300, 400 years bago si Pablo. Ang punto ko lang po, alam po ni Pablo, kilala po ni Pablo, familiar po siya sa mga philosophies nila. Po. Kung isipin niyo po, maaari pong binanggit po sana sila ni Pablo, pero hindi po niya ginawa. Bakit hindi? Kasi po klaro po kay Pablo, yung kanilang mga kaisipan ay hindi tugma sa katotohanan ni Kristo. Hindi ito naayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Malinaw po yun. Sa Kolosas, ikalawang kabanata, talata 8, sabi po dyan, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat daw po tayo, baka may bumihag sa atin na filosofiya, no, na hindi ayon kay Kristo. Sabi po ni Jesus sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang tanging daan, tanging katotohanan, tanging buhay. Exclusive po yan, no, natatanging ganap na katotohanan.
Ikalawang objective sa verse 5, ano po? Sabi po dyan ni Pablo, bihagin ang bawat pag-iisip ng mga taga-Korinto, lalong-lalo na yung mga ilang rebelde sa kapatiran, pasunurin sila kay Kristo. Yan po yung second objective ni Paul. Isa pa pong napakahalagang punto po, nandito pa tayo sa verse na ito, no? Ang layunin ng spiritual warfare, makikita po natin dito sa verse 5. Ito po ay ang pagsunod kay Kristo. That's the objective. Ang pagsunod kay Kristo, ang pagsunod sa krus. Buhay na isinuko sa kapangyarihan at pamumuno ni Hesukristo. Yan po ang objective. Ang binihag, yung phrase po dyan, ang binihag ang bawat pag-iisip, ano po? Ginamit ito, literal po ito na nangangahulugang actually po na hulihin ang mga bilanggo gamit ang sibat. Yun po yung translation dyan actually. Yung bihagin daw, yung bawat pag-iisip. Si Paul pa nire-reference na yung mga prisoners na binihag tapos po gamit yung sibat. Spear. No po? Inilalagay po, kung nakita nyo po yung picture ito, usual picture po, nilalagay po yung sibat sa likod ng mga bilanggo. Di po ba? Di po. Pinaparada sila palabas ng ginibang kuta at dinadala sila sa pagsuko kay Hesukristo. Kaligtasan ng mga kaluluwa. Malinaw po kay Pablo yung kanyang sinusulat dito. Tandaan po natin, nabuhay siya sa isang mapagmalaki na kuta ng Judaism. Yeah po? Yun ang kanyang background. Isang Hebreyo sa mga Hebreyo, isang Pariseo. Mataas po yung pinanggalingan ni Pablo sa mata ng mundo. Ngunit nag-iba at nagiba ang lahat nang siya'y bulagin at bihagin ni Jesus sa daan patungong Damascus. Matapos po nito ay tinawag na niya ang kanyang sarili bilang bilanggo ni Kristo. Sumuko sa kahinaan ng krus. Magtungo na po tayo sa huling bahagi. Verse 6. Na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Sa wakas po, nakaabot na po tayo sa uling talata ngayon. Muli, ginawa po ni Pablo ito, muli silang binalaan, no, na actually, padating na si Pablo. Sa punto pong ito, si Pablo po pabalik na kasi ng Korinto. Mga scholars po, sinasabi nila, between 2 months to 2.5 months, andyan na si Pablo. Hence, ito pong warning na to sa verse 6. Ano po? So, basically, sabi po ni Pablo, kung meron makikitang pag-aalsa, haharapin niya ito ng matindi at diretso. Ito po yung final warning niya rito. No? Siguro, masasabi po natin na gaya po yan ang ginawa niya kay Hymenaeus at Alexander sa 1 Timothy 1:19-20. Kung gusto niyo pong daanan po yun later. Ginawa po din ni Pablo ron, pinalayas niya sila. No? Pinalayas ng mga ito sa simbahan at simbahan sa Efeso at isinuko sila kay Satanas. May referencing po si Pablo. Hindi rin po bago ito sa simbahan ng mga sa mananampalataya sa Korinto kasi po may nangyari na pong ganitong sitwasyon sa kanila. Kung naalala niyo po, meron silang kasapi, may kasama sa kapatiran na nagkasala ng incest. Naalala niyo po yung sexual immorality sa 1 Corinthians 5. Ang ginawa po ni Pablo rito, pinalayas po niya sa simbahan. Nilabas po nila sa simbahan. Pero po pagdating po sa 2 Corinthians 2, may isa naman po doon na makasalanan din na nagsisi. At sapat na naparusahan ayon kay Pablo, ayon po sa kanila. Kaya inutusan ni Pablo ang mga taga-iglesia sa kapatiran na patawarin itong repentant na nagkasala. Tanggapin muli at ibalik sa mainit na pakikiisa sa iglesia. Ito, nagsisisi na po itong nagsisising kapatid. Sa palagi ko po ay pareho po ang layunin ni Pablo dito sa huling talata ng verse natin, ng passage natin ngayon. Na kung ang rebelding grupo sa iglesia ay hindi magsisisi, magiging malinaw ngayon ang linya ng pagsunod o obedience at magkakaroon din ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga sumusunod na nakararami
at yung mga pasaway na kakaunti. Kumbaga, lines will be drawn. Maghihiwalay yung obedient, maghihiwalay yung disobedient. At sinasabi ni Pablo dito na handa siyang parusahan ang bawat pagsuway at aalisin sila sa simbahan. Yun po ang punto ng verse na to. In conclusion na po, sa ating pagtatapos, meron pong 3 tanong para sa ating lahat. Unang tanong, paano nagbago ang iyong pamumuhay batay sa pagkilala mo sa pagiging maamo at mahinahon ni Kristo? Paano nagbago o nagbabago ang iyong pamumuhay batay sa pagkilala mo ngayon sa pagiging maamo at mahinahon ni Kristo? Ang isang taong nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay lalago sa kaamuhan. Ang kaamuhan at kahinahunan na ipinakita ni Kristo ay hinihingi niya sa kanyang mga lingkod. Kung naririto ka ngayon dahil inanyayahan ka ng iyong kaibigan o ng iyong kamag-anak at naririnig ang tungkol sa isang maamo at mahinahong si Jesus na nagliligtas ng mga makasalanan at nagpapalaya ng mga bihag. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos, magsisi sa iyong kasalanan, kumapit sa krus, at magtiwala kay Kristo. Walang relihiyon, walang kaisipan ang maaring makapagligtas sa iyo. Walang pananaw sa buhay o kaugalian na may halaga sa kawalang hanggan sa eternity. Si Jesus lamang ang nakapagliligtas. Si Jesus lamang ang nagliligtas. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawang tanong, may mga pananaw, may mga kaisipan, may mga ideya ba tayo na makapundo na hanggang sa ngayon ay ating itong pinangahawakan, ngunit ito ay salungat at laban sa Diyos at Kanyang salita? Meron pa po ba? Meron pa po ba mga pananaw na kinakapitan natin hanggang ngayon na salungat sa Diyos, na salungat sa Kanyang salita? Meron po ba sa atin dito mahilig sa New Age books? Mahilig sa divine energies? Mahilig sa astrology? Horoscope? Nag-horoscope pa po ba tayo? Sana wala na po, ano? Meron po ba dito into yung woke movement, postmodernism, theory of evolution, Marxism, mga Eastern mysticism? Meron po ba sa atin dito Pride Month, LGBTQ, Love Wins? Ang mga ito po na aking binanggit, ilan na po sa marami pa po, yan po ay may hayagan po yan na laban kay Kristo. Laban sa Biblia, laban sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo kumukuha ng liwanag sa kadiliman. 2 Korinto chapter 6 verse 14, sapagkat paanong magkakasundo ang katwiran at kasamaan? Ang kadiliman sa liwanag. Wala po. Salungat po sila. Bilang mga mananampalataya, dapat nating matutunang kilalanin ang tama at mali, ang pagkilala sa tama at mali. At para po natin magawa ito, kailangan po natin kilalanin ang authority ng salita ng Diyos. Kung hindi po, maghahalo-halo po ang ating pinaniniwalaan. I-mix match po natin yan. Ngayon, malinaw sa iyo ang John 14:6 na si Jesus lamang ang tanging daan, tanging katotohanan, tanging buhay, tanging paraan upang makalapit tayo sa Diyos Ama. Pero pagdating sa Lunes, pag nakaharap natin yung ating mga kaibigan, baka sabihin na naman po natin, lahat ng daan ay patungo sa langit. Magkaiba po yun. Kailangan natin buklatin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Huling tanong,
Ano o sino ang bumibihag sa kaisipan mo ngayon? Ano o sino ang bumibihag sa kaisipan mo ngayon? Netflix ba? Shopee ba? Ano bang gagawin ko mamaya? Maglalaba ba ako? O kailangan ko bang uulan next few weeks? Kailangan kong ayusin labada ko? Wala pong problema, dapat naman pong gawin yun. Ano? Pero ano po yung lagi nasa isipan natin? Ano po yung ating unang tinitignan sa ating pagising? Sa ating cellphone? Ano po yung una rin natin chine-check sa ating pagtulog? Dalangin ko po na si Kristo ang bumihag, ang tunay na bumihag sa ating kaisipan at maging sa ating oras. Final point na po at dito na po tayo magtatapos. Ang bawat Kristiyano ay nakikibahagi sa digmaan. Ang bawat Kristiyano, bawat mananampalataya na naririto ay kabahagi sa digmaan. Nasa hukbo po tayo lahat ng Panginoong Hesukristo. Habang hinihintay natin ang araw na ang lahat ng pagsunod kay Kristo ay magiging ganap sa buong daigdig, kung magiging totoo nga po yung rapture sa 23 September 2024, ano po? Habang nag-aantay po tayo, ano po? Nawa po ay ang ating bawat pag-iisip, bawat salita, bawat ating gawa, ang ating buong buhay, nawa po ay maging tunay na bihag ito upang sumunod kay Kristo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita na pumupukaw sa aming damdamin at tumisira sa aming mga maling kaisipan na hindi naayon sa aming pagkilala kay Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Bigyan niyo po kami ng panibagong kaisipan at pusong nag-aalab lamang para sa inyo at inyong kaluwalhatian, Panginoon. Mahal ka namin, O Diyos, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang gerang espiritual ay gera tungkol sa pag-iisip. At ang sandata lang natin ay ang mga katotohanan ng Biblia. Kaya po ang response po natin, ang kanta ay Tindig Iglesia o sa Ingles, O Church Arise. Kaya tayo po ay tumayo at mag-respond po tayo in song. Tindig Iglesia at magbaluti, dinggin ang kay Kristong tawag. Ang mahinay, masiglang tumindig, salita ng Diyos ang hawak. Ang pananalig pangsangga, katotohanan sandata, hukbong pag-ibig ang nagtutulak, abutin na papahamak. Pakikinig, manati pag-ibig, ang bihag palalayain, at ang tabak ating madadaig, ang kaaway lulupigin. Pagsubok may pumalibot, tagumpay tiyak maaabot, gantimpala sa kanyang ginawa, ni Kristo'y matatamasa.
masdan sa krus. Masdan sa krus, katarong at habag, natagpo kay Hesu Kristo. Kaaway ay hinapi niyang lahat, ang kamatay ay tinalo. At habang nag-uumaga, sa libing ay bumangon siya. Tagumpay niya'y tuloy hanggang kapag ang lahat ay magliwanag. Last verse. Espiritu, bigyan mo ng sapat na biyaya sa takbuhin upang kami magsikap ng tapat, gantimpala'y mapasamin. Mga banal sumasaksi, dinig namin kanilang sabi, naghihintay kay Kristong pagbalik, dadalhin kami sa langit. A few announcements lang po bago sa ating pagtatapos. Una ay ang Tagalog Bible Study ngayong Huwebes, September 25 at 8 p.m. via Facebook Live. Join us for Session 6, ang kasalanan ng pagkamainipin at pagkamainisin. Sakto po, ano kasi meek and gentleness, ano po. Sin of impatience and irritability. This Thursday po, si Pastor George po ang maglilid po nito. Ikalawa po, ang Women of Grace, this Saturday, September 27, 9 a.m. dito po sa Madison, GFC Center. Session 2 of the series, She Brews, He Brews, the Great High Priest. Invite your female, family, and friends to join us. Ikatlo po ay ang Youth Bible Study, this Saturday, September 27 at 3 p.m. live here dito po sa GFC Center. Please invite your youth, family, and friends. Ang huli po ay ang Men of the Word Walk the Talk. May date na po, October 4 po ito. Ito po ay isang men's run and walk fitness fellowship. 6 a.m. pong start nito, pero mauna po yung paglakad at pakdakbo. Tuturuan po tayo ni Brother JC at iba pong kapatiran kung paano po yung proper form, ano po. Imbitahin niyo po ang yung mga kaibigan na lalaki po, kamag-anak na lalaki. Magsama-sama po tayo, tapos may devotions din po around 7:30. Kung gusto niyo po, dumiretso na po kayo dun sa McDonald's around that time, ano po. And this is open to all men. Please invite your family and friends. Sige, tayo po muna yung manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pagkakataong umawit at itaas ang inyong pangalan sa aming pagtitipon bilang magkakapatid. Lord, sustain us, Lord. Palakasin mo kami, Diyos na banal na Espiritu, sa darating na buong linggo. Maraming challenges, maraming ganap, Lord, sa aming kapaligiran. Lord, sa pagharap namin sa mga ito, naway, Lord, lumakad kami ng ayon sa pagkakakilala namin sa inyo. Nawa po kami ay maging maamo at mahabaging tulad ninyo, O Diyos, na aming tagapagligtas. Lord, nawa ay mabuhay kami ng may ganap na pagsunod kay Kristo. And Lord, may we live every part of our lives, Lord, in complete obedience to you, O God. Mahal ka namin, Panginoon. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating benediction passage po ay mula sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 23 hanggang 24. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpabanal sa lahat sa inyo. Nawa'y manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya
ang mga ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 God bless you po. Blessed Lord today, everyone.